Si Aga Mulak may erectile dysfunction, kumbaga impotent. At ang 24 oras na newscaster na si Emil Sumangil nagbebenta ng gamot online. At si Mel Tiangco, inaway ang Filipino tennis sweetheart na si Alex Ayala. Tapos si Miss Gloria Romero may naiwang 707.2 billion pesos. Teka, nag-DPWH ba siya? Ang lahat ng mga issue na yan, tatalakayin natin sa episode ito ng Time to Talk. But before we go any further, please don't forget to like and subscribe to our channel and press the notification button for further updates. Late last year, may napanood akong interview ni Aga Mulak sa Facebook where he confessed about having erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction ang pinakamalaking sumpa para sa mga kalalakihan. It's something you discuss only with your doctor. Siguro your best friend and of course, your wife dahil makakahalata na yun kung non-performing asset ka na. But there was Aga Mulak openly discussing his sex life or lack of it. Sayang lang at hindi ako marunong mag-screenshot. Kaya di ko na-save. Pero kahit na-save ko, di pa din pwedeng ipakita dito kasi hindi naman pag-aari ng channel na ito yung video na yon. At saka ang bastos ng video. Para naman ipakita pa namin dito. Ganito ang itsura ng video. Split screen siya ha. Sa left, nagsasalita si Aga. Sa right side, may copulation na nagaganap. Copulation na ang pinaka-desetting term na pwede kong gamitin. Kung clinical, coitus. O sige, sexual intercourse. Anyway, ang boses ni Aga, katunog niya. Pero may mga Tagalog words na alam mong sablay ang pagkakapronounce. Magaling naman mag-Tagalog si Aga. After a while, alam mo na AI yun. Pero mapapabilib ka talaga. Ang suspecha ko, interview yun ni Aga kay Boy Abunda. Pero di lang pinakita si Boy. Tapos, pinatungan ng boses na AI. Siyempre, ang ending, nang hikayat si Aga na bumili ng gamot na nakakasolve ng problema ng erectile dysfunction. Kung ako si Aga, ipapahanap ko yung video na yon at maghahabla ako big time. Sa mga nakapanood nun, sana naman huwag kayong maniwala. Kaya lang, may mga netizens talaga na madaling paniwalain. Maniniwala sila kahit sabihin pa sa kanila na kapampangan si Donald Trump. Ang laking insulto naman sa mga kapampangan nun. Punta naman tayo kay Emil Sumangil. Meron din siyang video na nagde-deliver siya ng news sa 24 oras. Pero nag-e-endorso siya ng gamot. Siguro naman, nakita na ni Emil Sumangil yun. Pero dapat umaksyon na siya. Kasi hindi na bali sana kung tsinelas lang ang sinasabing ibinebenta niya. Gamot ito. Kapag nagkaroon ng masamang epekto sa mga uminom ng medisina ito, baka siya pa ang masisi. Ngayon, punta naman tayo kay Mel Tiangco. Pa 50 years na ang kanyang career sa broadcasting. Napanatili niyang malinis ang pangalan. Tapos, may nag-upload ng fake news na sinasabing sinisiraan niya si Alex Ayala na mahal ng mga Pilipino. Mel Tiangco already corrected this. Pero naman, bago pa siya nagsalita, marami na ang naniwala na binabanata niya si Alex Ayala. Nakorek nga ni Mel Tiangco. Pero sa comment section, nayuraka na ang buong pagkatao niya. Sa mga broadcasters tulad din na Emil Sumangil at Mel Tiangco, ang premium nila ay credibility. Ingat na ingat ang mga yan na mag-maintain na magandang pangalan. Tapos, babaluhurain lang ng mga nagpapakalat ng fake news. At sa isa namang matinee idol gaya ni Aga, nako, wasak ang karir niya kapag umamin siya na may erectile dysfunction siya. Alam naman nating lahat na marami ng mga celebrities na nabiktima ng fake news. Yung deep fake news, isa na nga dyan, si Angel Aquino, parang ginawa pang porn star, di ba? Kaya, di ba nagkaroon pa ng Senate hearing yun? Pero,
Sa lahat ng mga nagawa ng fake news, dito ako pinaka-apektado. Kaya, we proceed to the main event. Nung namatay si Binibining Gloria Romero, ay naglipa na ang mga social media posts na nagsasabing bilyon ang kanyang naiwang kayamanan. Namimigay nga ng mga lupain sa Pangasinan at magpapatayo pa ng public high school. May mga fans na kabataan si Gloria Romero na peki, buti na lang. At sila ang tumulong upang mawala ang mga fake news sa mga social media post na yon. Last January 25, first death anniversary ni Gloria Romero. Nagtipon-tipon kami. Mga 12 lang kami. Nagmisa sa Pilgrim Chapel ng Mount Carmel Minor Basilica sa New Manila. Tapos, konting salo-salo. After a year, bothered pa din ang kaisa-isang anak ni Gloria Romero na si Marites Gutierrez tungkol sa patuloy na paglaganap ng mga fake news tungkol sa last will and testament ng kanyang ina. Wala naman talagang last will and testament. Ito ngayon ang latest na fake news. May isang ungas na Amerikano na taga Texas na naglabas ng kompletong detalye tungkol sa mga financial investments na ginawa ni Gloria Romero nung ito ay nabubuhay pa. Ang total sum na naiwan, ito sabi dun sa post, 707.2 billion pesos ang naiwang kayamanan. Parang mahihiya naman si Sara Diskaya. Bukod pa dito ay meron pang memorabilia na di matatawaran. Sorry, walang memorabilia. Yung mga lumang pictures si Gloria Romero, inanay. May mga naiwang mga damit, pero konti lang yun. Kaya daw nakaipon si Gloria ng ganong kalaking halaga ay dahil nag-invest daw ito sa isang investment platform na di na namin babanggitin dito at baka sumikap pa. Pero ayon sa post, wala daw ginawa si Gloria nung nabubuhay pa kundi mag-online para palaguin ang pera. Online? Alam nyo, hanggang sa huli, ang cellphone ni Gloria Romero ay Nokia 3310. Yung parang pangkaskas ng yelo, yung malaki. Nakatali pa yun ng rubber band dahil malapit nang bumigay. Ayaw lang niya i-give up yun dahil nakasanayan na niya yung phone na yun. At saka gumagana pa naman daw eh. Ang totoo, ayaw ni Gloria Romero ng technology. Yung Facebook, naku, sabi niya, kalokohan daw yan. So, puro kasinungalingan ang post na yun. Nakita ito ni Marites Gutierrez. Ginamit ang logo ng ABS-CBN kaya through the help of Mariol Alberto ay pinacheck na ito kay Cory Vidanes, ang ABS-CBN COO. At ang sabi nga ni Cory Vidanes ay fake nga yun. In fact, nireport pa ito ng ABS-CBN sa TV Patrol. Wala ba talagang awa ang mga tao at pati ang mga nananahimik na ay kinakasangkapan pa? So, ano ba ang totoo sa mga sinasabing yaman na naiwan ni Gloria Romero? Ang totoo, gamunggulang ang sinasabing mga bilyon-bilyon na naglalabasan sa social media. Ano ba ang ginawa niya sa kinita niya? Tandaan natin, isa siya sa pinakamalaking movie queens of Philippine cinema. Ang sweldo niya noong 1950s, 10,000 pesos per picture, samantalang sina Susan Roses at Amalia Fuentes ay tig 8,000 lang kada pelikula. Malaking pera ang 10,000 nun, pero kinain na ito ng inflation. Buti nga nakapagpundar siya ng bahay sa Quezon City noong 1959. May naipundar din siyang bahay sa White Plains. Maliit lang, pero naibenta din ito. Kasi remember, breadwinner si Gloria Romero. Siya ang nagpaaral sa atin yang si Louie na naging nurse. Ang bunso na si Gilbert naging doktor. Alam naman natin, hindi biro ang magpa-doktor. Ang mahal-mahal ang tuition fee. Si Tito Ganya, yung isa pang kapatid niya, nag-artista. Kaya lang ay dinapuan ito ng brain cancer. Hindi birong sakit ito. Inuuntog na ni Tito ang ulo sa pader dahil sa sobrang sakit ng ulo niya. Talaga nakakaawa.
Nang mamatay si Tito Galla, si Gloria na din ang nagpalaki sa dalawang anak nito. There was a time na nagnegosyo si Gloria Romero. Isang kantin sa dating Manila International Airport. Nasunog ang airport. Di, goodbye, negosyo. Hindi naman namatay na dukha si Gloria Romero. Komportable sa buhay till the end. But the key word is komportable. Hindi kumukuto o umaapaw ang pera. May naiwan kung sa may naiwan, pero sapat lang. Si Marites nga, kumakanta pa sa isang joint sa Quezon City. Pandagdag din yun. Ang kotse niya, ito pa yung auto ng nanay niya na nabili noong 2019. 7 years old na. Kung bilyonarya ka ba, pagtsatsagaan mo ba yun? Ang apo ni Gloria Romero na si Christopher Balbin may kotse, pero isa lang. Walang pang-color coding. Di ayon, sumasakay sa LRT at MRT pagpasok sa trabaho. So, nasaan ang bilyon? Hindi sumasala sa pagkain. Pero, di sila pwede maglaro ng, yung alam niyo na, yung guess the bill, tulad ng mga ginagawa ng mga Nepo babies na mga anak ng mga kongresista na involved sa flood control program scandal. Ang nakakabahala dito ay yung pwedeng malagay sa peligro ang buhay ng mag-inang Marites at Christopher. Baka mamaya ay maniwala nga ang publiko na may bilyon-bilyon sila, wala naman talaga. Alam niyo naman namang holdupper, kidnapper at iba pang mga mandarambong, di katalinuhan ang mga yan. Baka mamaya ay maniwala nga na ganun nga ang iniwang yaman ni Gloria Romero at kung ano pa ang gawin kina Marites at Christopher. Teka muna, I am not giving ideas ha. Hindi na biro ito mga naglalabasan na fake news tungkol sa mga sinasabing na iwang kayamanan ni Miss Gloria Romero. Bothered na si Marites kasi di ba minsan ang nalagay sa peligro ang buhay ni Christopher dahil sa mga masasamang elemento. Pero wag na nating balikan yon at masamang bangungot para sa kanya yon. Actually, para sa buong pamilya. Uulit-ulitin ko, may naipon si Gloria Romero mula sa 70 years niyang career sa show business. Pero hindi nag-uumapaw. Sakto lang para mabuhay ng may dangal. As for Marites Gutierrez and Sad Christopher, kayod pa din sila hanggang ngayon tulad nating lahat para lang mabuhay. Walang bilyon-bilyon. Ang iniwan ni Gloria Romero ay magandang pangalan. Napakagandang pangalan. At yon hindi pwedeng nakawin.